Good day mga loads, mga paps. So andito tayo ngayon sa Cebuana. Ayan. Kakakuha ko lang po ng insurance ngayon. So magpaparehistro po tayo ng ating motor ngayon 2024. Kasi ma-expired na siya next month. So 30 days before the date of expiration ay considered that expired na po ang ating motor, ating unit. So ngayon kumuha ako ng same as usual before, kasi dito din ako kumuha ng insurance sa Cebuana. Ayan. So ngayon 2024 ay dito rin ako kumuha ulit. So 2023 dito ako kumuha, ngayon dito din ako kumuha ulit kasi 1 year po ang validity ng insurance. So andito ako ngayon sa Cebuana, kakatapos lang. So 450 po ang bayad dito sa Cebuana. Ayan. Kumuha ka sa Cebuana, kahit saang Cebuana po, at pwede mo pang gamitin kahit anong saang branch ng Cebuana. Pwede mo siyang gamitin kahit anong saang district office ng LTO. So next step po nito ay pupunta na tayo sa LTO. So 450 na binayaran natin dito sa Cebuana sa insurance. Ang 300 nun, yun po yung sa motor na insurance, motorcycle insurance. Kung ano mang mangyari, meron kang sa 300 pesos mo sa motor ay meron kang makukuha na 200,000 pesos covered. Depende lang po yung coverage niya andito po sa terms and condition. So basahin nyo na lang po kung kayo po ang kukuha dito. Tapos yung 150 ayun po yung sa driver's insurance. Bali tayo po. Kung magtatanong po kayo about sa motor, yung sa motor ko po ay nakapangalan po to sa ate ko. Pero every time naman po ako po laging paparehistro. So ang mangyayari dyan, yung insurance po ay mapapangalan talaga yan sa ate ko, which is yung nakalagay na owner. Pero kahit ako ang paparehistro, pwede po. Pero ang name ng insurance ay doon po sa ate ko, kahit ako ang nagpaparehistro. Sana po ay klaro yon. Next step po dito mga paps ay pupunta na tayo sa LTO district offices na malapit dito sa amin. So paalala lang po, kung kayo po ay pupunta dito sa Cebuana, ang kailangan po dito ay OR at CR. Photocopy pwede po, pero much better pag may original. Sabi naman nila, as long as mababasa nila yung ORCR ng ating motor. Sa part ko po, ang dala ko po ay ang photocopy niya, pero klarong-klaro naman. So OR, tapos yung CR. Dalihin nyo po lagi yan pag nagpapa-insurance kayo dito sa Cebuana, kasi mas mura pa talaga dito. Kasi pag sa LTO na tayo magpa-insurance ay estimated po nasa 650 pesos po ang insurance doon. At least nakatipid din tayo dito sa Cebuana. Next step mga lods, andito na tayo sa LTO Regional Center or district offices ng LTO. So next step, after natin makuha ng insurance, pagdating natin dito sa LTO ay kukuha tayo ng smoke. Ayan. So wala namang masyadong pila ngayon. Ito po ang district office ng Pasay. Mabilis lang po ang process dito. So ayan, mga riders natin, kapwa nating riders na nagpaparehistro din ng kanilang motor. So nasa pila na tayo, next na tayo niyan. Dito sa step 1, ang stage 1 ay may visual inspection, speed test, brake test. Sa step 2 naman, iyan, headlight test, sound test, emission test. Yun na nga, kakatapos lang dito sa emission test at awan ng Diyos, pumasa naman ang pipe natin, tapos yung side mirror. So after dito sa emission test ay papasok na tayo doon ulit sa office ng LTO. So that's the next step. Dito pala sa emission test mga idol, dapat sana may barya kayo, kasi minsan wala silang barya, papanapin ko ng barya. So 560 po ang bayad dito sa emission test, 560. And then konting tip ko lang po sa iyo mga idol, kung mag-upgrade po kayong motor o magpalit kayo ng accessories tulad nito, so proven talaga na accepted ang Street King na ganitong side mirror, as long as yun, 4 na palad ang kasya sa side mirror mo. So medyo malaki, so kasi pag medyo maliit na talaga, yun ay ipapabalik at papalitan sa iyo ng stock. Yan, papabalik sa iyo yung stock. Hindi pwede yung maliit na side mirror talaga. Tulad dito Street King, okay naman kasi more than 4 fingers naman to. Tapos itong pipe, kinabahan ako kanina. Akala ko hindi accepted. Yan si Villain, maraming salamat Villain 01 Moto.
Okay po ang pipe na to, walang problema sa pagparehistro ng motor. Pasado siya. Medyo kinabahan ako pero pagsubok lang yan. So ang punto ko po ron mga idol ay kung mag-upgrade man kayo or magpalit na accessories at siguraduhin mong accepted siya sa LTO para hindi na po kayo mahirapan pag pa-register kayo. Kasi pag bawal sa LTO ipapatanggal talaga, tapos syempre gastos na naman kung hindi kayo marunong magpalit din tulad ko, gastos pagpalit, tapos ibalik na naman yung mga accessories or mga parts ng motor na binili nyo sa motor nyo. Ayun, at natapos din ang ating OR mga idol. At ito po ang bayad ng OR dito, 262 pesos po para sa OR. And the most awaited part, ito na po ang kabuuang gasto ng ating pagpaparehistro ng ating motor ngayong 2024. So 450 pesos para sa Cebuana insurance fee, 560 naman sa emission test, and 262 pesos para sa OR or official receipt. Ang nagastos ko dito ay 1,272 lang po. So ayan, sa 1,272 ay lahat-lahat na yon. Sana'y nabigyan ko kayo ng idea kung magkano ang inyong i-prepare kung kayo ay magpaparehistro ng inyong motor. At nagpapasalamat ako kay Lord at sa LTO District Office ng Pasay sa napakabilis na transaksyon dito. At higit sa lahat, mas comfortable na ako ngayon sa ride kasi na-renew na ang rehistro ng aking motor, may driver's license na, at hindi natitibok ang puso ko kung may checkpoint. Alright! And thank you for watching guys, at kung nagustuhan mo ang video na to, please hit the subscribe button para ma-update na rin po kayo sa mga bagong uploads na aking munting YouTube channel. Sa mga solid, mga pogi at mga gaganda kong subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat, and ride safe!